sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak. Nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misa pasasalamat na ito, alina't magsisimuna tayo para sa ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Maaaring ibulong ang ating intensyon. Pakisama po ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa ay laganap pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng ulibo. Natiyak ni Noe na kati na ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe, saka pinalipad uli ang kalapati, ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin uli ang anumang may buhay." Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init. Ang araw at gabi, hindi mapapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos
ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko'y Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ganawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa'yo'y binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus at ang mga alagad sa Betsaida. Dinala kay Jesus ng ilang taong isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kaniyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang pagpapagaling na ginawa ni Kristo sa isang bulag. Tanong po, mayroon po ba kayong napansing kakaiba dito? Kumpara sa ibang mga pagpapagaling na ginawa na ni Kristo? Kung wala, malamang sa hindi po kayo nakinig mabuti o kaya ay lumilipad ang diwa ninyo. Sapagkat maraming kakaiba sa tagpong ito. Nandyan halimbawa yung pag-akay muna niya dun sa bulag mula sa karamihan palabas ng bayan. Kakaibay po ito sapagkat usually, nagpapagaling si Kristo sa harapan ng maraming tao, hindi para magyabang, kundi upang payabungin ang pananampalataya ng mga tao. Nandyan din yung lumura muna si Kristo at hinawakan yung bulag na ito. Again, kakaiba po ito sapagkat hindi naman na kailangan gawin pa ni Kristo ang mga ito. Sapagkat Diyos siya. At kung papaanong nilikha ng Diyos ang sandaigdigan sa pamamagitan ng salita lang, ano itong pagagalingin lang naman niya yung bulag? Sisiw lang. Remember na kahit nagkatawang tao si Kristo, hindi nawala ang pagiging Diyos niya. Kaya kakaiba na lumura muna siya at hinawakan yung bulag kasi di naman kailangan. Pero sa palagay ko, ang pinakakakaiba sa tagpong ito ay yung nagdalawang beses nagpagaling si Kristo. Kasi
Nung una, hindi naman agad nakakita ng malinaw yung bulag eh. Di ba? Mga parang punong kahoy po ang mga nakikita ko. Blurred. Nagpangalawang attempt pa si Kristo upang mabuti ng makakita ito. O sige nga po, may naisip po ba tayong ibang pagkakataon sa mga pagpapagaling ng ginawa ng Panginoon na nangyari ito? Na parang nagmintis siya, na parang bang kinulang yung powers niya. Halimbawa, nung magpagaling ba siya ng paralitiko, tamang nakalakad nga ito pero iika-ika naman. Nung magpagaling siya ng bingi, tamang nakarinig na nga ito pero malabo naman. Nang magpagaling siya ng pipe, tamang nakapagsalita nga ito pero uutal-utal naman. Nang magpalayas siya ng mga demonyo sapagkat legion ang pakilala sa kanya dahil marami daw sila. Lumayas nga ang mga ito, pero may natira namang demonyo sa kanilang inaalihan. Na nang magbuhay si Kristo ng patay, tamang nabuhay nga ito, pero nagka-amnesia naman. Na nang magpatahimik si Kristo ng dagat, tamang kumalma nga ito, pero kumbaga sa lindol ay meron namang mga aftershocks. Meron bang pagkakataong ganon? Parang wala, di ba? Dito lang yon. Kakaiba ito. So, anong ibig sabihin ito? Sapagkat siguradong meron. Dahil hindi naman gumagawa ng aksyon ng Panginoon nang walang kabuluhan nang walang layunin, nang walang dahilan. Hindi dito parang ang naging reaksyon ni Kristo ay ganito, sumabali ako. Ba't hindi agad ito nakakita ng malinaw? Teka, check kung may powers ko. Ano nangyari? Hindi ganon ang kanyang naging reaksyon. Kalmado lang si Kristo at nagtanong pa sa bulag, may nakikita ka na bang anuman? Tandaan po natin na kapag nagtatanong ang Diyos sa banal na kasulatan, ang dahilan ay hindi dahil hindi niya alam ang sagot. Alam niya ang sagot. He's all-knowing. Ginaguide niya lamang yung tao sa tamang kondisyon dito. At sa layunin niya para dito. Kaya siguradong may dahilan ito. At marami po tayong pwedeng pagnilayang dahilanan. Pero mag-focus lamang po tayo sa isa lang. At ito po ay ang katotohanan ng ayaw ng Diyos na siya ay ating ikahon o limitahan. Isa po sa mga biro ko na maaaring narinig na ng iba sa inyo ay yung statement na, pakialam mo, pakialam niyo. Halimbawa, kapag tinatanong ako kung bakit takot ako sa palaka, na kahit malayo lang, lalong-lalo na yung mga malalaking palaka, tatakot talaga ako. Halimbawa, kapag may nagtatanong sa akin kung bakit ayaw kong kumakain sa burol o kaya sa lamay, lalo na kapag maliit lang yung espasyo at kitang-kita mo yung kabaong. Halimbawa, kapag may nagtatanong sa akin kung bakit kahit may kama ako, mula noon hanggang ngayon, mas gusto kong natutulog sa sahig lang. Doon lang ako naglalatag. Siyempre, sasagutin ko pa rin naman sila ng maayos sa mga unang pagkakataon. Pero pag tanong pa rin ng tanong, yun ang nagiging sagot ko na I swear, pabiro lang. Pero matapos lamang sana yung conversation ay sasabihin ko, pakialam ninyo, pakialam mo. Tapos, sasabayan ko ng tawa. Hindi kaya sinasabihan din tayo ng Panginoon ng ganito. Kapag kinu-question natin ang kanyang paraan, ang kanyang kalooban, ang kanyang panahon. Actually, hindi lang naman niya biniro si Pedro. Nang tanungin siya ni Pedro kung paano mamamatay si Juan. Anong sagot ni Kristo sa kanya? Ano ngayon sa'yo? Kung hindi siya mamatay habang hindi pa ako dumarating. Hindi nga ba't hindi naman din nagbiro yung sumisimbolo sa Diyos na nagpaupa o nag-upa sa mga nagtrabaho ng huli na, nang questionin siya ng mga nagtrabaho ng nauna dahil pare-parehas ang upa na ibinahid niya sa kanila. O di ba't ang sabi nung employer doon na sumisimbolo sa Diyos, ano ngayon sa'yo? Kung upahan ko sila ng gaya ng upa ko sa'yo, wala ba akong karapatang gawin ang maibigan ko sa pera ko? Diba? Hindi naman nagbibiro ang Diyos doon So po pwedeng hindi rin siya magbirong sagutin tayo. Kapag kinu-question natin ang kanyang kalooban, ano ngayon sa'yo? Anong pakialam mo? Wala ba akong karapatang gawin ang maibigan ko?
Sapagkat ang sabi nga po sa Isaiah 55 verse 8, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Hindi lang isa, kundi marami siyang paraan. At hindi lamang po 24 oras sa loob ng isang araw, 7 araw sa loob ng isang linggo, at 12 buwan sa loob ng isang taon ang kanyang panahon. Hindi natin siya po pwedeng limitahan. At magandang balita para sa atin yan. Dahil ang ibig sabihin yan ay marami siyang paraan at panahon para tugunan. Hindi lang ating mga kagustuhan, kundi lalong-lalo ng ating mga pangangailangan. Therefore, tayo mismo ang matatalo kung siya ay lilimitahan natin, particularly sa ating buhay. Sapagkat po pwede tayong magalit, magtampo, mainis, mawalan ng pananampalataya kapag hindi niya ibinigay ang eksaktong ating gusto. Gayong napakarami naman niyang paraan at panahon nga pala para ito ay ibigay. Kung saan na ay mag-a-adjust ang Panginoon sa atin na dahil nagalit tayo, dahil nagtampo tayo, dahil nainis tayo, dahil humina ang pananampalataya natin, ay mag-give in na siya na para bang, ay teka, nagtampo si Father Fidel, hindi ko binigay ng eksakto yung hinihiling niya, ay bibigay ko ng, hindi ganun ng Diyos. And if ever na maging ganun siya, katulad ng pagbibigay ng Ama sa kanyang alibughang anak, nang magpumilit ito na kunin ng kanyang mana, sa palagay ba ninyo, ito ay makabubuti talaga sa atin. Gayong alam natin na meron siyang mas mabuti at mas magandang kalooban para sa atin. Yan ang parang sinabi ko sa nagmasahe sa akin nung isang araw nung umuwi ako sa bahay namin sa San Miguel, kasi nag-a-apply siyang magtrabaho daw sa barko. So sabi niya, "Father, pagdasal mo naman ako." Meron siyang asawa at meron siyang 3 anak na maliliit pa. Sabi ko sa kanya, "Okay, pagdasal kita, pero higit pa sa kagustuhan mo, ipagdasal natin na matupad ang kalooban ng Diyos para sa iyo." Kasi po, sinabi ko rin naman sa kanya, na pagtutulungan nyo namang mag-asawa, yung mga pangangailangan ng inyong pamilya, may trabaho ang asawa mo, at okay din naman yung trabaho mo kasi marami po siyang kliyente. Dahil magaling po siyang magmasahe talaga. And besides, sabi ko, iba pa rin kahit papaano yung nandito ka sa mga anak mong maliliit pa. Tamang may pagkakatiwalaan kang mapag-iwanan sa kanila, tulad ng iyong asawa, pero iba pa rin ang paggabay at pagmamahal ng isang tunay na ina. And sabi ko sa kanya, yun ang ipagdasal natin, ang matupad ang mas maganda at mas mabuting kalooban ng Diyos para sa atin. In your case, para sa pamilya mo. Upang hindi ka man kako makapasa, hindi ka man matanggap sa pag-a-apply mo sa barko, huwag kang matakot, huwag kang malungkot, huwag kang mag-alala, at huwag kang mainis sa Diyos. Sapagkat maraming siyang ibang paraan para tulungan ka at ang iyong pamilya. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutan na upang tayo iligtas ng ating Panginoong Diyos, ay hindi niya tinahak yung mas expect natin gagawin niya. Yung iligtas tayo sa pamamagitan lamang ng salita niya or sa pamamagitan ng ibang paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan niya. Hindi Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng isang napaka-unusual na pamamaraan na kung hindi pa nangyayari, kasi alam nating nangyari, na kung naabutan nating hindi pa nangyari at kung tayo nasa panahon noon ng pagkakatawang tao ng Panginoon, hindi natin maintindihan. Hindi mo din naman masisisi yung iba kahit pa paanong hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Kasi sinong mag-aakala na ang Diyos ay magkakatawang tao? At sinong mag-aakala na ang Diyos ay ipapako at papatayin na parang isang kriminal sa Kalbaryo? Hindi nga. Sige nga. Diba? The foolishness. Di mo akalain Pero yun ang pinaka-epektibo at pinaka-mapagmahal na paraan ng Diyos. Kaya tayo ay talagang completely ay natubos. So hindi iba yung pagtubos niya sa pang-araw-araw nating mga pinagdaraanan. Kaya wag po natin siyang limitahan. Simply put,
hayaan po natin siyang maging Diyos sa ating buhay. Huwag natin siyang didiktahan. Yes, mag-request tayo, magdasal tayo, pero wag po natin siyang uutusan. Upang kung hindi man niya maibigay ang ating kagustuhan sa ating paraan, sa ating panahon, ay huwag po tayong magalit, huwag po tayong magtampo at patuloy tayo pa rin sumampalataya sana sa Kanya. Kasi alam natin na maraming paraan, maraming panahon ang Panginoon upang tayo ay mas matulungan. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, isinasamo po namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang aming mga pinagdarasal, pero isinusuko namin sa iyo ang aming kalooban. Kayo po, kung yung hinihiling namin ay naaayon sa kalooban ninyo, salamat po. Kung hindi man po, Panginoon, salamat pa rin. Sapagkat alam po namin, lalo pat kami patuloy na sasampalataya at gagawin ang kalooban mo na meron kang mas magandang gusto. Meron kang mas magandang kalooban. Tulungan mo lang po kami, Panginoon, na ito ay mahintay, ng matyaga, ng mabuti at ng may pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Purihin siya sa kabila ng wala pa tayong nakikitang resulta dahil babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. In other words, lagi siyang nandyan para sa atin. Kaya sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari. Sapagkat hindi natutulog ang Diyos. Hindi bulag ang Diyos. Hindi pingi ang Diyos. Hindi pumapalpak ang kapangyarihan ng Diyos. Lalo tigit hindi mo masusubukan ang pagmamahal ng Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Panghawakan mo yan, kapatid. Hindi mo masusubukan na yun kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng
sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Manalangin tayo. Pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlas ang katauhan ng Espiritu Santo, yung unang aning bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalang Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan po ng iyong Espiritu. Gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na sana ang aming pamilya ay mas mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumawa. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasangangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihanya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang buwan at mga bituin,
kada mainit ng araw at samyo ng hangin. Ano ang tao upang alalahanin, bigyan ng biyaya at iyong kalingain? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? At minahal mo ng walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po sa inyo. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today.